Ikong bagong taon, Davao de Oro! Napakabuti ng puong may kapal na pinagbigyan na naman tayo na may bahagi ulit ng ilang segundo ang ating unang aralin para sa ikalawang markahan. Masaya ako na kahit dito man lang sa Himpapawid, tayo ay nagkasama-sama ulit. At kahit hindi ko nakita ang mga ngiti ninyo sa mga pisngi, alam ko, masaya pa rin kayong sabay harapin ang hamon ng pandemya. Mga bata, ako po si Ginang Genevieve Vargas Villaflor, ang inyong guro sa Paralang Panghimpampawid na naglilingkod sa pambansang mataas na paralan ng Monte Vista na pinangungunahan ng aming masipag at mabait na punong guro, Ginang Aldin Perez. Kasama po at katuwang sa gawain ito, si Binibining Evangeline Umanya, ang aking masipag na program developer ng pambansang mataas na paralan ng Magnaga. Naiibang talakayan natin sa oras na ito dahil bawat isa ay matyagang makikinig sa akin na walang hawak na module. Tama, wala muna tayong module ha, pero ang pag-uusapan natin ay nakaangkla pa rin sa pamantayan ng Departamento ng Edukasyon o yung tinatawag nating MELP. Sa aralin ito ay lilinangin ang kakayahan ninyo. Una, sa pagsusuri ng tono ng pagbigkas na napakinggan ninyong tangka at haiku. Pangalawa, nasusuri ang pagkakaiba at pagkakatulad ng estelo ng pagbuo ng tangka at haiku. At ang panghuli, nabibigyan ng kahulugan ang matatalinghagang salita na ginamit sa tangka at haiku. Ito, nais kong subukin ang inyong mga paunang kaalaman ukol sa paksang tatalakayin natin sa araw na ito. May 5 katanungan lamang ito. Teka lang muna, paalala sa mga magulang, kailangan ang mga mag-aaral lamang ang sasagot ng mga katanungan. Gagabayan niyo lamang sila sa pagsagot. Handa na ba ang lahat? Panoto. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat ito sa sagutang papel para sa unang bilang. Ito ay naglalaman ng iba't ibang anyo ng tula na karaniwang ipinahahayag o inaawit. Inuulit ko. Ito ay naglalaman ng iba't ibang anyo ng tula na karaniwang ipinahahayag o inaawit. A. Sisora. B. Hero. C. Antolohiya. D. Haiku. Ano sa palagay ninyo ang tamang sagot? Tama! Ito ang letrang C. Antolohiya. Ikalawang katanungan. Isang tulang hapon na may 17 pantig na nahahati sa 3 taludturan. Inuulit ko. Isang tulang hapon na may 17 pantig na nahahati sa 3 taludturan. A. Tanaga. B. Tula. C. Haiku. D. Tangka. Ano ang tamang sagot? Magaling! Letrang C. Haiku. Ikatlong katanungan. Ito ang lakas, bigat, o bahagyang pagtaas ng tinig. Inuulit ko. Ito ang lakas, bigat, o bahagyang pagtaas ng tinig. A. Haba. B. Diin. C. Antala. D. Tono. Ano kaya ang tamang sagot? Tumpak. Letrang B. Diin. Ika-4 na katanungan. Isang tulang hapon na may 31 pantig at may 5 taludtod. Inuulit ko. Isang tulang hapon na may 31 pantig at may 5 taludtod. A. Tanaga. B. Tula. C. Haiku. D. Tangka. Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay letrang D. Tangka. Para sa huling katanungan, ito ang taas-baba na inuukol sa pantig ng isang salita. Inuulit ko, ito ang taas-baba
na inuukol sa pantig ng isang salita? A. Haba, B. Diin, C. Antala, D. Tono. Ano kaya ang tamang sagot? Tumpak! Letrang D. Tono. Sino sa inyo nakakuha ng 5 marka? Napakagaling naman ninyo. Palakpakan ninyo ang inyong sarili. Sa nakakuha naman ng mababang marka ay huwag mag-alala. Pag-ibayuhin ang pakikinig at pagkatuto sa susunod na mga gawain natin. Ito ay pag-uusapan natin ang ating kapitbahay na bansa sa Asya. Dahil kapitbahay natin, syempre kaibigan natin ang bansang ito. At hindi lang ito ordinaryong bansa. Kahit hindi ito kalakihang bansa sa Asya, subalit sa larangan ng teknolohiya ay maituturing na tigre sa larangan ng ekonomiya. Ang bansang ito ay kilala sa tawag na Land of the Rising Sun, bansa ng mga samurai at anime, bansa ng matataas na uri ng teknolohiya, at higit sa lahat, bansa ng makukulay at magagandang kultura, mga ritual. Nahuhulaan niyo ba ang bansang ito? Tama! Ito ang bansang Hapon. Ano ang kaugnayan ng bansang Hapon sa ating pag-uusapan ngayon? Nagmumula ang literaturang pampanitikan o dito natin namamana ang pampanitikang akda na ating tatalakayin. Hindi niyo ba alam na ang bansang Pilipinas, dahil sa rikit at ganda nito, maraming mga dayuhang bansa ang nahahalina at sumakop rito. Isa na dito ang bansang Hapon. Humigit kumulang sa 3 taong pamamalagi ng mga Hapones sa bansa natin ay itinuring ng mga manunulat na isang ginituang panahon ng panitikang Pilipino. Dahil higit na naging malaya ang mga Pilipino sa pagsulat ng panitikan at pagsanib ng kultura, kaugalian at paniniwalang Pilipino sa mga ito. Nagkakaroon ng pagkakataon ang mga manunulat natin na lalong pagyamanin at gamitin ang sariling wika natin sa paglikha ng mga sariling pampanitikan. Isa na ito man ay tuluyan o patularan. Sa panahon ng maikling pananakop ng mga Hapon sa bansa natin, naging bukas din tayo sa pagyakap ng kanilang mga akda. Isa na dito ay ang pagtangkilik ng kanilang kinikilalang uri ng panitikan sa anyong patula. Natutunan natin ang isang anyong ng tula na nagmula sa Hapon na ating namamana, ang haiku at tangka. Malinaw mga mag-aral, ito ay nagmula sa bansang Hapon at tinangkilik ng bansang Pilipinas upang maging bahagi ng ating panulaan at kultura. Naglalaman ito ng iba't ibang kaisipan, katulad ng mga diwa ng pag-ibig, panalangin, pagkasawi o anumang mga pangyayari sa buhay ng tao, hayop at iba pa. Sa madaling salita, ito ay uri ng tula na maaaring pupukaw ng ating kamalayan upang lubusan nating mararamdaman at mamamalayan ang ating kapaligiran. The Radyo Z Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Maze Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. Na balita, kunin ang mga kwaderno at ballpen. Kailangan isulat ang mga mahalagang impormasyon para kung sakaling ating makakalimutan ay maaari nating balikan sa pamamagitan ng pagbasa ng ating mga naitala sa ating mga kwaderno. Handa na bang lahat?
Urong-urong, huwag masyadong dumikit sa katabi. Tandaan, panatilihin ang social distancing. At syempre, huwag kalimutan ang pagsuot ng mask. Makinig ng lahat. Ay isang anyo ng tula na pinahahalagahan ng panitikang Hapon. Ginawa ang tangka noong ika-8 siglo at ang haiku naman noong ika-15 siglo. Sa mga tulang ito, layong pagsamasamahin ang mga ideya at imahe sa pamamagitan ng kakaunting salita lamang. Nating kilalanin ang haiku. Ano ba ang haiku? Ano bang uri ng tula ang haiku? Noong ika-15 siglo, isinilang ang bagong anyo ng pagbuo ng tula ng mga Hapon. Ang bagong anyo ng tula ay tinawag na haiku. Noong panahon ng pananakop ng Hapon sa Pilipinas, lumaganap ng lubos ang haiku. Binubuo ng 17 panti na nahahati sa 3 taludturan. Ang haiku ay isang tulang Hapon na may 17 panti na nahahati sa 3 taludturan na may sukat na 575 na may malayang taludturan. Bakit sinasabing malayang taludturan? Dahil hindi ito kinakailangan na magkatugma ang bawat huling pantig ng bawat taludturan. Ayon sa pag-aaral ng Binibining Maria Cristina Castillo, si Masao Kashiki na isang manunulat na Hapones ang nagbigay sa haiku ng pangalan. Noong katapusan ng 19 na siglo, naglalaman ng mga kaisipang diwa ng pag-ibig, panalangin, pangyayari sa buhay ng mga tao, hayop at iba pa. At isang halimbawang haiku, ang haiku ni Basyo na isinulat ni Torayuki na isinali naman sa wikang Pilipino ni Binibining Vilma C. Ambat. Matandang sapa, ang palakay tumalon, lumalagasdas. Kung pansinin natin ang unang taludtod, ay may 5 pantig. Ma-tan-dang sapa. Ang nasa gitnang taludtod naman ay mayroong 7 pantig. Ang palakay tumalon. Samantala, ang huling taludtod ay mayroong 5 pantig ulit. Lumalagasdas. O ngayon, malinaw na ba sa inyo kung ano ang haiku? Ang tangka ay isang uri ng tula ng mga Hapon. Tangka na may kahulugan sa wikang Hapon na maikling tula o short poem sa wikang Ingles. Ang pinakaunang tangka ay kasama sa kalipunan ng mga tula na tinawag na manusyo o collection of 10,000 leaves. Ang tangka ay may 5 taludtod lamang. Antolohiya ito na naglalaman ng iba't ibang anyo ng tula na karaniwang ipinahayag o inaawit ng mga nakakarami. Sa panahong lumabas ang manusyo, kumawala sa makapangyarihang impluwensya ng sinaunang panitikang Tsino ang mga manunulat na Hapon. Ang mga unang makatang Hapon ay sinusulat sa wikang Tsino, sapagkat eksklusibo lamang ang wikang Hapon sa pagsasalita at wala pang sistema ng pagsulat. Sa pagitan ng ika-5 hanggang ika-8 siglo, isang sistema ng pagsulat ng Hapon ang nalinang na mula sa karakter ng pagsulat sa China upang ilarawan ang tunog ng Hapon. Tinawag na kana. Ito yung ponemikong karakter ng ibig sabihin ay hiram ng mga pangalan. Noong panahon na kumpleto na ang manusyo, nagsimulang palagahan ng mga makatang Hapon ang wika nila sa pamamagitan ng madamdaming pagpapahayag. Kung historikal ang pagbabatayan, ipinahayag ng mga Hapon na ang manusyo ang simula ng panitikan nilang nakasulat na matatawag na sa kanila maikling awitin. Ang ibig sabihin ng tangka na puno ng damdamin. Ay nagpapahayag ng emosyon o kaisipan. Karaniwang paksa naman ang pagbabago, pag-iisa o pag-ibig. 31 ang tiyak na bilang ng pantig na may 5 taludtod ang tradisyonal na tangka. 3 sa mga taludtod ay may 7 bilang ng pantig. Samantalang 5 pantig naman ang 2 taludtod. Nagiging daan ang tangka upang magpahayag ng damdamin sa isa't isa ang nagmamahalan, lalaki o babae. Ginagamit din sa paglalaro ng mga aristocrats ang tangka, kung saan nilikha ng
tatlong taludtod na may karaniwang sukat na 57577 o di kaya'y 77755 sa mga taludtod. Maaari ring magkapalit-palit ang mga pantig. Ang karaniwang paksa ng mga tangka ay pagbabago, pag-ibig, o di kaya'y may masikling damdamin. Sa halimbawa ng punang tangka, kung maaari, ay sundan niyo ako at ating itong suriin. Ito ay may pamagat na ang katapusan ng aking paglalakbay ni Ochikoshi Mitsuno, isinalin sa wikang Filipino ni M.O. Ocson. Napakalayo pa nga, wakas ng paglalakbay. Sa ilalim ng puno, tag-init noon, gulo ang isip. Reading ko, napakalayo pa nga, wakas ng paglalakbay. Sa ilalim ng puno, tag-init noon, gulo ang isip. Kung napapansin niyo, ang una, ikalawa at ikatlong taludtod ay may sukat na tig-pipitong pantig. Samantala, ang ika-apat at ika-limang taludtod ay mayroon na lamang tig-lilimang pantig. Pakinggan natin ang isang tangkang gawa ng isang Pilipino. Dahil lang sa'yo, ako ay magbabago. Lahat ay alay. Pangako sa'yo, mahal, aking kang iniibig. Ulitin ko. Dahil lang sa'yo, ako ay magbabago. Lahat ay alay. Pangako sa'yo, mahal, aking kang iniibig. Kung napapansin niyo, ang unang taludtod ay may pantig na bilang na 5. Samantala, ang ikalawang taludtod ay may bilang ng pantig na 7. Samantala, ang ikatatlong taludtod ay may 5 pantig. Ang pang-apat at pang-5 taludtod naman ay may bilang ng pantig na tig-7. Ito'y nagpapatunay lamang na ang tangka ay hindi masyadong mahigpit sa bilang ng pantig sa bawat taludtod. Basta, ang kabuuan ng bilang ng pantig ay 31 sa isang tulang tangka. Sa haiku at tangka, ang pagbigkas ng taludtod na may wastong diin o hinto. Kiro ang tawag dito sa wikang Hapon o cutting sa wikang Ingles. Ang kiro ay hawig ng sisora sa ating panulaan. Ano ba ang sisora? Ang sisora ay ang katutubong tigil sa pagbasa o pagbigkas. Ito ang eksaktong bilang ng sukat at tugma sa isang tula. Halimbawa, sa sukat na 6 sa 6 na hati, nangangahulugan ito sa isang taludtod ay may 2 parirala na mabubuo. Halimbawa nito, kung ang unang taludtod ng iyong tula ay malayo ang pagtingin, malalim ang isip. Hindi maaaring maputol ang salita sa pagpapakita ng ika-6 sa salitang pagtingin. Kung ang hinto mo ay ang unang ika-6 na pantig ay nasa loob ng salitang ito. Halimbawa, malayo ang pagtingin. Ang hinto mo ay nasa pantig ng pag. Ito ay mali sapagkat hindi buong salita ang mabibigkas sa pagtatapos ng ika-6 na pantig. Bukod dito, hindi rin magiging 6 na pantig ang susunod na parirala. Kaya ang tamang pagbigkas nito, ang hinto ay nasa huling pantig ng pagtingin o in. Sa haiku ay napakahalaga ng pagbibigay diin. Hinto, antala, dahil ito ang nagbibigay buhay sa bawat pagpapakahulugan ng bawat salita nito. Mahalaga nga sa pagbigkas ng haiku at tangka ang wastong diin, hinto at antala ng mga salita. Pahapyaw natin itong pag-usapan. Ang bawat salita ay pinaghalong tunog na tinatawag natin phonema. Sa mga makahulugang tunog na ipinaghalo-halo sa isang masining na pamamaraan at makabuo ng isang salitang makahulugan. Pero, hindi lang dyan nagtatapos dahil marami pang kailangang isa lang alam. Kaya dapat na pag-aralan ito ng maayos. Ang tawag sa pag-aaral ng bawat tunog ay suprasegmental. Sa paggamit ng suprasegmental, malinaw na naipahayag ang damdamin, saloobin at kaisipang nais ipahayag ng nagsasalita. Sa pakikipagtalastasan, matutukoy natin ang kahulugan, layunin o intensyon ng pahayag. Unang nagsasalita sa pamamagitan ng diin, tono o intonasyon, at antala o hinto sa pagbigkas
at pagsasalita. Haba. Ang diin, ang lakas, bigat o bahagyang pagtaas ng tinig sa pagbigkas ng isang pantig sa salita. Ang diin ay isang ponema sapagkat sa mga salitang may isang tunog o baybay, ang pagbabago ng diin ay nakapagbabago ng kahulugan nito. Halimbawa, sa salitang buhay, kung ang diin ay nasa unang pantig na buhay, ibig sabihin ang haba ng tono na may diin ay nasa unang pantig ng salita na bu o buhay. Ibig sabihin o ipagkakahulugan nito ay kapalaran ng tao. Kung sa pangungusap, ang mag-isa ang pinili kong magbubuhay, masaya ako dito. Pero, kung ang tono na may diin ay sa huling pantig na hay o buhay, ibig sabihin naman ito ay pinya pa. Halimbawa sa pangungusap, bilisan ninyong tumawag ng ambulansya, buhay pa ata ito. Okay, dagdagan ko ang halimbawa para sa hindi masyadong nakakaunawa. Ang salitang lamang, kapag ang haba ng tono na may diin ay sa unang pantig na la o lamang, ang ibig ipinahiwatig ng salita ay natatangi. Kung sa pangungusap ay, sa puso ay ikaw lamang magpahangganman. Pero, kung sa madaling salita tumutukoy ang haba ng bigkas na inukukol na nagsasalita sa patinig na salita, tumutukoy naman ang diin sa lakas ng bigkas sa pagpantig ng salita. Tandaan natin na sa Filipino, hindi dami ng diin ang inibilang, kundi pantig. Sa wastong pagbigkas ng isang salita, lalo na sa tula ay tono o intonasyon. Ito yung taas-baba na inuukol sa pantig ng isang salita. Ayon kay Gonzales, 1992, bawat tao ay may kani-kanyang paraan ng pagbigkas, ngunit may kailangan ding norm sa pagsasalita. Malinaw na may parating ang mensahe, ang pagtaas at pagbaba ng tinig na maaaring makapagbigay sigla, makapagpahayag ng iba't ibang damdamin, makapagbigay kahulugan, at makapagpahina ng usapan upang higit na maging mabisa ang ating pakikipag-usap sa kapwa. Nagpapalinaw ito ng mensahe o intensyong nais pabatid sa kausap tulad ng paghawig. Halimbawa, bigkasin mo na hindi ka siguradong umuulan kahapon. Umuulan kahapon? Iba ding tono ito na siya sa pangusap kapag sigurado ka na umuulan kahapon. Umuulan kahapon. Malinaw na sa inyo ang kalagahan ng tono o intonasyon sa pagbigkas. Sa espasyo ng inyong mga papel na ginamit kanina, tukuyin ang wasong tono ng bawat pahayag batay sa layunin nito. Isulat sa inyong sagutang papel ang bilang 1 sa mababa, bilang 2 sa katamtaman, at bilang 3 sa mataas. Uulitin ko ng 2 beses ang katanungan at bilang na lamang ang isulat sa inyong sagutang papel. Unang bilang, ayaw mo, naghahamon. Ayaw mo, naghahamon. Ikalawang bilang, ayaw mo, nagtatanong. Ayaw mo, nagtatanong. Ikatlong bilang, harapin ang bukas! Sigurado sa sarili at puno ng saya. Harapin ang bukas! Sigurado sa sarili at puno ng saya. Harapin ang bukas, hindi sigurado. Para sa ika-4 na bilang, harapin ang bukas, hindi sigurado. Sa ika-5 bilang, pag-ibig, nasaan ka na? Pagtatanong na malungkot. Pag-ibig, nasaan ka na? Pagtatanong na malungkot. Ngayon, iwawasto natin ang inyong mga sagot. Para sa unang bilang, ang sagot ay 2. Sa pangalawang bilang, ang sagot ay 3. Sa pangatlong bilang, ang sagot ay 3 ulit. Sa ika-4 na bilang, ang sagot ay 3. Sa panghuling bilang, ang sagot ay 3. Sino sa inyo nakakuha ng maraming tama? Napakagaling! Palakpakan ninyo ang inyong sarili. Sa hindi naman, huwag kayong malungkot. Mas kagalingan niyo pa sa susunod. The Radyo Z Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated,
Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. Akdang pampanitikan na patula, napakahalaga ng wastong pagbigkas. Ngunit alam mo ba na ang pagbigkas ng mga salita ay katumbas nito kung ano ang pagpapakahulugan at paggamit nito bukod sa sila? Maaaring ang pagpapakahulugan nito ay literal. Maaari din ang kahulugan nito ay nakatago mismo sa katangian ng nais ipinahiwatig ng salita. Maaaring ginagamit ang salita bilang isang idioma. Ang idioma ay mga pahayag na tuwirang nagbibigay ng kahulugan. Halimbawa nito ay basang sisiyo, na ibig sabihin ay kaawa-awa. Malabo kayo magsalita, na ibig sabihin magaling magsalita. Huling hantungan, na may kahulugang titihan. Ikapitong langit, sabihin ay malaking katuwaan. Maaari ding gamitin ang dalawang dimensyon ng pagbibigay kahulugan. Ito yung konotasyon at denotasyon. Konotasyon ay karaniwang kahulugan na mula sa diksyonaryo o salitang ginagamit sa pinakakaraniwan o simpleng pahayag. Halimbawa, makulay na bulaklak. Ginagamit ang salitang bulaklak dito na may pagpapakahulugan bahagi ng isang halaman na karaniwang makulay. Halimbawa, malaking punong itinanim. Ginamit ang salitang puno dito na may denotasyong pagpapakahulugan na halamang lumaki na at tumaas. Samantala ang konotasyon ay may dalang ibang kahulugan o maaaring pansariling kahulugan ng isang tao o pangkat. Halimbawa ito ay magandang bulaklak na nakilala. Ang bulaklak sa pariralang ito ay may kahulugang babae. Sa kabilang dako sa pariralang nanggaling sa mabuting puno, ang salitang puno ito ay nangangahulugang magulang o angkan. Ang aklat ng ating talakayan sa paksasakon, susukatin ko muna ang level ninyong pag-unawa sa ating pinag-uusapan. Kumuha ng isang buong papel at huwag kalimutang isulat ang pangalan. Pakinggan niyo ang panuto, kalakip na ang mga katanungan. Babasahin ko ang isang haiku at tangka, bibigyan din ko ang isang salita na 2 beses ko itong babanggitin at bibigyan niyo ito ng konotasyon at denotasyon na kahulugan. Isulat niyo na lamang ang salitang pagbibigyan ng kahulugan. Hatiin sa 3 bahagi ang papel. Sa unang hanay, ang salitang pagbibigyan ng kahulugan. Ikalawang hanay, konotasyon ng pagpapakahulugan. At ikatlong hanay naman, ang denotasyon ng kahulugan. Ang haiku na babasahin ko ay isinulat ni Basyo at isinalin ni Binibining Wilma C. Ambat sa wikang Pilipino. Makinig. Ambong kay lamig, maging matching ay nais ng kapang. Ibigay ang konotasyon at denotasyong kahulugan ng salitang damo batay sa gamit ito sa haiku. Uulitin ko. Ambong kay lamig, maging matching ay nais ng kapang. Ibigay ang konotasyon at denotasyong kahulugan ng salitang damo batay sa gamit ito sa haiku. Ikalawang bilang. Pakinggang maigi ang babasahin ng tangka. Sinulat ito ni Oshifushi Mitsumi, isinalin sa wikang Pilipino ni Hokson. Napakalayo pa nga, wakas ng paglalakbay. Sa lilim ng puno, tag-init noon, gulo ang isip. Ano ang konotasyon at denotasyong pagpapakahulugan ng paglalakbay sa tulang tangka na aking binasa? Sa mga katanungang hindi natin ito
winawasto, binigyang laya ko ang inyong guro sa pagwawasto. O ngayon, nagkakaroon na ba tayo ng pagpapahalaga sa panulaang Pilipino? Minsan ay napakadali namang nating pakinggan. Subalit, hindi ko akalain na mayaman ito sa larangan ng pagiging malikhain at puso sa damdamin. Diba? Kung may tangka at haikong hapon, tayo naman sa Pilipinas ay may tanaga. Ito ay isang uri ng sinaunang pula ng mga Pilipino na may kayang linangin ang lalim ng pagpapahayag ng kaisipan at masining na paggamit ng antas ng buta. Binubuo ito ng tig-pipitong pantig sa bawat taludtod ng bawat sakto. O di naman pahuli ang ating mga manunulat noon at talagang bongga. Binigyan kagad ng katumbasang haiko at tangka ng hapon. Ito ang inyong guro sa signaturang Pilipino para sa kaitang siyam. Nag-iwan ng isang inspirasyong wika na nagmula kay binibining Hayan Rose. Ayon pa niya, kultura'y palawigin, baya'y mahalin, samahan pagtibayin, ipagtanggol ang sariling atin. Kilalanin ang kultura, ugaliin kilalanin at suriin ang panitikang taglay ng ating bayan. Magandang araw at pagpapalain tayo ng buong may kapal. Radyo's Eskwela Executive Committee, the school's division superintendent, Eufemia T. Gamutin Seso 5, Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Romel R. Handayan, OIC Curriculum Implementation Division Chief, Karina S. Frasco, School Governance and Operations Division Chief, Dr. Ruben J. Viponte, Members, Cecilia Morales, Dr. Hilda A. Opeña, Dr. Arlene B. Lim, Dr. Elvicris B. Calzadora, Dr. Dexter A. Siquinia, Nohara O. Pinute, Noemi P. Canales, Dr. Grace D. Pontillas, Virgilito C. Pabrices, Juanito Lapiceros, Engineer Norberto S. Manlangi, Jomar M. Dumupoy, Bob Dalan S. Milabat, Medard T. Ampit, and Paz Eugenia Villusino. Technical Working Committee, Productions and Communications, Lorely E. Quijano, Given G. Hinampas, Judyland D. Yu, Donna D. D. Bolifer, Mary Rose N. Resma, Riven Manuel, Irene Lea C. Manguhon, and Bessie Aya N. Banyes. Social Media and Packaging Team, Christian and Hara L. Martesio, William R. Ranara, Joan T. Iscoton, Roberto S. Acusar Jr., May B. Istanyol, Richard H. Arellano, Lee L. S. Blanco, Ralph A. Tabanyag, Angelo Gutierrez Jr., and Jade Karen Araiz.